So, ang next destination namin ay Shimizu Island. Paparating na! Sa Shimizu Island. Hi guys! Welcome back to our channel at ito na yung continuation ng Island Tour A namin sa El Nido, Palawan. So yan, so pagkatapos namin sa Seven Commando Beach, sumakay na uli kami ng bangka papunta naman sa next destination namin, which is yung Payong Beach. Mga 30 minutes lang tayo nagstay doon sa Seven Commando Beach, diba? So makikita nyo dyan, napakaganda talaga ng mga islands, tapos ang blue nung tubig. So pag sobrang blue na yung tubig, parang feeling ko laot na yun, no? So, wala na kami imik dyan, kaya nakadub na lang kami kasi sobrang pagod na kami galing sa Seven Commando Beach. Parang dun pa lang, nawala na yung energy namin. So, ikaw, ano naman feeling mo dun sa Seven Commando Beach? Actually, hindi ko na natatandaan kung ano yung nangyari nun. Hindi mo natatandaan? Yeah. Ang pagkakaalala ko kasi dun sa Seven Commando Beach, yung buhangin niya kakaiba sa lahat ng island na napuntahan natin kasi yun yung powdery talaga na mas malapit sa buhangin ng Boracay, di ba? Yun ba yung unang-unang pinuntahan natin? Oo, yun yung unang-unang pinuntahan natin. Okay, oo. Maganda nga dun. Dun nga pala tayo nag-CR. Ay, oo, dun lang pala may CR. Dun lang may CR. Tapos di naman din kami nagtagalan para mga 30 minutes lang umalis din kami agad kasi madami pa kaming pupuntahan at yun yung una naming pinagstapan. So ngayon kung nakikita nyo guys, ayun na nga, dire-diretso na kami. Babanggain namin yung bundok na natatanaw nyo. Totoo ba? Yeah, babanggain namin yan. Yan ang aming direksyon. Kung saan papunta tayo sa... Saan ba tayo papunta niyan? Ano na yan? Papunta tayo sa Payong Beach. Okay. Sa Payong Beach. At yan, matatanaw nyo, may foreigner kaming kasama na walang ginawa sa atin kung hindi titigan. At talaga ba? Hindi naman. Char. Ayan, kung makikita nyo, ang gaganda ng mga rock formation. Sobrang ganda ng mga... Ayan, kita nyo kung ano yung itsura ng rock formation. Sobrang ganda. Actually, pag pupunta din kayo ng El Nido, guys, make sure na mag-tutor din kayo kasi mas ma-appreciate nyo yung El Nido, Palawan if mag-tutor kayo. Kasi talagang yun yung tourist spot nila, yung mga rock formation nila. Sobrang ganda talaga. It's so amazing. Ang ganda niya sa mata, sobrang relaxing pag tinitingnan yung mga rock formation nila. Ayun, may mga moment na hindi naman ako nagvi-video, tinititigan ko lang talaga yung mga rock formation kasi sobrang ganda. Lalo na ang ganda-ganda ng weather, talagang kitang-kita niyo yung yung itsura ng rock formation nila. At nakisama rin yung panahon ng araw na yun sa atin kasi wala talaga, sobrang perfect lang talaga nung panahon ng araw na din yun. Pero parang nung pauwi na tayo pero umulan, di ba? Oo, yung last stop sa second day. Yun. Nakikita nyo dyan guys na umulan. Ayan na, malapit na kami sa daungan kung saan ay nasa Payong Beach na kami mga kapuso, kapatid. Ayan po. At okay. Dito tayo. Oh my God, may kwento ako dito. Ayan, dyan sa Payong Beach, yung mayroong snorkeling yan, di ba? Oo, yan. Yung snorkeling na sobrang daming sobrang daming isda. Tapos yung pagkain lang nila dyan, yung mga kanin. Ayan, tapos nagkakagulo na yung mga isda. Tapos din yung first time ko na nag-dive sa sobrang lalim na dagat. Actually, takot na takot ako yung mga panahon na yan, guys, kasi hindi nga ako marunong. Tapos parang ilang minutes pa bago ko na-overcome yung fear ko kasi baka mamaya lumubog ako. Then yun, so far di naman tayo lumubog kasi salbabida nga pala tayo, nakalimutan natin. Ayun, so natutuwa ako kasi first time niyang tumalon sa dagat at mag-snorkeling. Actually, first time ko rin naman, tinapangan ko lang talaga yung sarili ko nung nag-dive ako. Nung nakita naman niya siguro na nag-e-enjoy ako dun sa snorkeling namin, siguro
nag-try na rin siyang tumalon. Hindi ako tumalon. Hindi ka tumalon? Hindi ako tumalon. Bumaba ako sa hagdan, tapos dahan-dahan akong bumaba doon sa tubig. Tapos naglangoy ako ng very, very light. So ito yung first memory namin ng snorkeling kasi nagdadagat naman kami before pero hindi kami nag-a-avail ng mga island tour and snorkeling packages. So ayan yung first time namin makakita talaga ng maraming isda sa dagat. Sobrang dami talagang isda. Grabe yung mga isda, sobrang dami. Parang ang sarap hulihin. Saka lalaki, di ba? So, tapos na kami mag-snorkeling dyan sa Payong-Payong Beach. So, ang next destination namin is Shimizu Island. So, ang next destination namin ay Shimizu Island. Paparating na. Sa Shimizu Island. Maaari lamang pong magsipaghanda na ang lahat ng bababa sa Shimizu Island. Ganda pa rin ng mga rock formation no? Kahit di naman yung tinitingnan. Pag ako. Maganda pa rin mga rock formation dyan. Ay, syempre, ganda-ganda talaga nung rock formation niya. Meron siyang buhok. Uy, grabe ka. Nakakaya naman doon sa Ayan na. Ibababa na nila ang Dadab tayo. Ano ba yun? Di ba yun? Hindi, angkor yun. Angkla. Angkla pala yan. Sabi ng tour guide namin, magandang spot daw to for picture taking. Pero bago kami mag-picture taking, is pinag-lunch muna kami ng tour guide namin. Yung packed lunch namin, nasa lunch box. And masarap yung pagkain nila kasi lasang piyestahan. Yes, at yun talaga yung mga gustong-gusto namin, yung mga pagkain sa piyestahan. Parang namimiesta sa mga bundok sa dagat. Yeah, lasang probinsya. Yan. Kumakain ako niyan yung mga panahon na yan. Sobrang gutom na rin talaga rin ako. Kaya wala nang pansinan dyan. Bahala na kayo dyan. Ayan. Parang aalis na naman tayo? Oo, kasi nagpipicture-picture lang tayo din kanina Lahat naman ng spot yan sa El Nido. Magandang for picture taking. Very Instagrammable siya. Oo. Pero iba pa rin talaga yung sa Shimizu Island kasi yung dalawang island na magkaharap, diba? Yun nga lang parang yung sa Shimizu Island parang against the light tayo, diba? Kaya parang maitim yung register ng mga pictures natin. And though, kita yung mga island pero yung mukha natin madilim. Pero hindi. Pero maitim na talaga tayo. Nangitim na kami sa kakaswimming sa dagat. Makakaitim talaga pag swimming sa dagat. So, ang next destination naman namin ay ang Secret Lagoon. Ayan, pupunta na tayo sa Secret Lagoon. Ang susunod na destinasyon ay Secret Lagoon. Rinig kaya yung pusa? Actually, habang nagdadab tayo, may pusang umiiyak dito. Iniwanan siya ng nanay niya. Walang awang minolest siya. Ay, grabe siya. Inabando na, hindi minolest siya. Inabando na pala. Ang ganda talaga ng mga island dyan. Talagang hindi ka magsasawang titigan yung mga islands nila. Nga lang, medyo pricey talaga yung pagpunta sa El Nido. Kaya ipon-ipon muna bago bumalik na El Nido or sa kahit anong hindi naman pricey sa El Nido kumpara sa Boracay. Kasi sa El Nido, may package na sila with na accommodation and island tour. Which is mas matipid. Kumbaga parang one-stop shop na yung pagpunta mo sa El Nido kasi may accommodation na and tour packages.
So nakarating na kami dito sa Secret Lagoon. So syempre, malayo na naman ang binabaan namin. So lalangwin na namin yan papunta dun sa beach, sa Pangpang. Ayun na. So yan, hinihila kami ni Kuya dyan. Tapos, ako yung nasa unahan na hinihila ni Kuya. Tapos, yung mga nasa likod ko is, yung mga sumusunod sa akin is nakahawak sa binti ko. Then, parang caterpillar, sunod-sunod na yan. Ayan. So, yung nakahawak sa paa ko si Mark. Then, hindi ko alam kung sino na doon sa nakakapit kay Mark. Pero medyo malayo siya sa Pampang ha. Saka parang feeling ko hirap na hirap si Kuya sa paghihila sa atin. Siyempre naman, ang lalaki nyo eh. Ako lang yung payat dyan. Sexy. Ayan. Sabi ng ang tour guide, iyuko nyo yung ulo nyo. Ihiga nyo yung ulo nyo. Kaya hiniga ko yung ulo ko. Kasi mauuntog daw dun sa ng pakpak ng bangka. Ganun ba yun? Akala ko para diretso lang. Yan. Nakikita nyo yung bumbunan ko? So yan, mas closer look sa mga rock bumbunan formation. Closer look sa rock formation. Hala ko, mas closer look sa bunbunan ko. Alam mo, na-relax talaga ako nung habang hinihila. Ako hindi, ang init sa muka. Okay. Pwede. Sobrang init ka sa muka. Ang relaxing kasi nung view, sky, tapos rock formation, tapos malamig yung tubig, tapos hindi maalon. Ayan, yung hinihila pa tayo pero kaya na natin tumayo. Mababaw na ba yan? Ayan yung mga time na kaya mo nang tumayo pero nagpapahila ka pa din. Oo nga, nakakatayo na nga si Kuya dun eh. Pero mabato dyan eh. Saka mabumbunan ko. Grabe ka naman sa bunbunan mo. What happened to my bunbunan? Ayan mababaw na. Pero mabato yan eh. Mahirap tumapak dyan eh. Isa din kung first time mong magta-travel sa El Nido, wag mong kakalimutan magdala ng aqua shoes. Kasi most of the island there is very mabato. Ang tatalim pa naman ng mga bato. Totoo. Ganda naman dyan. Actually, nung mga time na hindi ko na rin maalala kung ano yung pinag-uusapan natin. At ayan na nga, unti-unti na kami pumipila para kami ay mailuwal na. Hindi. Yan yung entrance sa punta sa Secret Lagoon. And then yan na nga yung sinasabi ko kanina na closer look sa rock formation. Kasi nasa likod ng mga rock formation na yan yung Secret Lagoon. Yung Secret Lagoon na sobrang dumi. Hindi naman siya, feeling ko hindi naman sobrang dumi. Siguro parang... Hindi sabi nung tour guide, parang lang, makikita mo lang dyan kung gaano kataas yung rock formation na yan. Pero usually yung tubig na nandun sa loob niyan, hindi ganun kalinis. Kasi syempre ilang turista ba naman nang pumapasok dyan araw-araw. Tapos pagka nag-high tide pa, nun palang mare-replenish yung water na nandun sa loob. Parang ganun. Ayan, sobrang sikip talaga ng butas na yan. Parang ang hirap talagang pumasok. Feeling ko nga pag titingnan ko parang di ako kasya. Pero nagkasya naman ako na ipilit. Oo, nakahiga. Nakahiga kang pumasok. Total, halos lahat naman siguro nakahigang pumasok eh. Ayan, si Mami Grace pala yung nauna. Si Mami Grace nga ba? Oo, si Ate Grace yan. Ayan, di ba? Kikita nyo guys, hindi ganun kalinaw yung tubig. Para siyang tubig ng, alam nyo yung sa mga probinsya, yung patubigan yun, yung parang, ang tawag doon, maliit na sapa. Parang ganun. Parang ganun yung kulay ng tubig. Pero, pagdating mo naman sa loob, yung view naman ng mga rock na kung gaano kataas yung mga bato na nakikita mo dun sa labas, dun mo siya ma-appreciate sa loob naman kasi talagang may mga pa. Diyan nga rin yata yung may yung stone na nakahulman na crocodile.
Yata. Parang ganon. Tapos may monkey din. Yun ba yun? Oo, yata. Hindi ko na maalala yung sinasabi ni Kuya. Yun. Parang dyan nga yun. Tapos yun lang, ma-appreciate mo lang kung gaano kataas yung bato na nakikita mo dun sa labas. Yung Secret Lagoon. Kasi doon sa loob, talagang makikita mo na parang building na. Parang ganon. Oo, yung taas niya parang building yan. So, nakalabas na rin kami sa Secret Lagoon at ngayon ay papunta na kami after ng Secret Lagoon, papunta na kami sa last stop namin, which is yung Big Lagoon. Yan. Pupunta naman kanina, Secret Lagoon. Ngayon naman ay pupunta kami ng Big Lagoon. So, going back doon sa Secret Lagoon, maganda rin siyang picture-picture. Kung maganda-ganda yung camera mong dala. Kasi cellphone camera lang yung dala namin. Tapos tip din na parang sabi nung isa naming kasama na parang hindi mo ma-appreciate yung ganda ng Secret Lagoon if naka-shades ka. So basically, dapat i-remove mo yung shades mo para mas makita mo siya ng mas maganda. Oo. Para mas ma-appreciate mo yung ganda ng Secret Lagoon. Tapos yun, tinanggal ko yung shades ko. Malabo nga lang. Tsaka parang lumabas doon yung skills nung namin, ng tour guide namin sa pagpipicture. Kasi talagang, nilabas niya yung panorama skills niya sa pagpipicture. Oo, doon nga nag-start yung panorama effect para makita yung rock formation doon sa loob. Tapos yan, kung mapapansin nyo sa camera, actually, nabigyan naman ng justice yung pagkaka-caption namin ng mga video dito sa aming tour. At kung mapapansin nyo yung mga rock formation sa labas, parang ang liliit lang nila, pero pag napasok mo yung mga bato na yan, sobrang tataas niyan. Oo, building talaga. Tapos yan, kung mapapansin nyo din, akala nyo ba na kalmado lang yung dagat ng mga panahon na yan? Mentras lumalayo kami, mas lumalakas yung alon. Mas nagiging parang maalon na talaga siya. Pero yun nga, sabi ko nga, parang pagmamasdan mo yung bawat rock formation dyan sa El Nido, sobrang nakaka-amaze. Parang isipin mo na may ganitong lugar sa Pilipinas na talaga naman nakakala mo na sa New Zealand ka. New Zealand? May rock formation din doon. Papalagay ako. Bakit? Gusto ko lang sabihin yung New Zealand. Palay natin, hindi pa naman tayo hindi ba sa New Zealand mabundok din? Siguro, hindi, alam ko. Ay, nakarating na. Nag-search ako eh. Ayan na, nagbo-beautiful eyes po si Ate Rain. Ayan. Nakarating na kami ng Big Lagoon yan. At kung mapapansin nyo yung noo niya medyo lumaki kasi nauntog na naman siya. Secret Lagoon. Ayan, andito na kami sa Big Lagoon. Ay, itong Big Lagoon na to, very struggle sa akin to. Alam nyo bakit? Bakit? Kasi this is my first time na mag-kayak. Kasi... Oy, second time mo itong mag-kayak? No! Ako nga to, di ba? Third time. No, this is my first time. Third time kasi unang kayak natin sa Club Manila East, pangalawang kayak natin sa Puerto Galera, pangatlo mo na to. Pangapat ko na yan. Pangapat meron pa isa, saan? Boracay. Yung Crystal Kayak? Crystal Kayak din ako doon. Okay. Pero iba to kasi full force ang kayak mo. Kasi ito talaga, parang kinakabahan ako na, kasi syempre, di ba, medyo malaking tao tayo, medyo mabigat tayo, tapos dalawa pa kami sa isang kayak. Tapos mamaya, ikaw talaga yung magmamaneho nung kayak. Di ba, minsan parang hirap imaniobra nung kayak. Ayun, kita mo, kung napapansin nyo, namamahinga ako kasi sobrang nangangawit ako kasi bukod sa nagkakayak ako, naiipit yung tiyan ko na naging struggle ko during the time. Buti na nga lang mabait yung manager ni Rain, binalikan nila kami para itali na lang din kami dun sa kayak nila na kasi nagpahila sila para makapasok sila dyan sa Big Lagoon. Actually, yung Big Lagoon, nakaka-amaze din kasi mababaw lang yan, pero ang ganda kasi ng experience yan, malinis yung tubig, malinaw, tapos talagang ma-enjoy mo rin naman yung pagkakaya, kaya actually mamahinga na sumasakit na talaga yung tiyan ko niyang kakakaya ko niya, hinihila pa kami yan. Pero ang ganda dyan.
Ayan, binangga ko po yung foreigner. Ayan, bubunggo ka na lang kung kani-kanino. Siyempre, hindi naman kami sanay mag-kayak, so hindi namin alam kung paano i-paddle. Bago tayo bumaba, sinabihan tayo na pag ang babaling ka sa right, magkakayak ka sa left. Paddle. Oo, magpapaddle ka sa left. Then, pagka sa left ka naman mag-turn, dapat nagkakayak ka sa right. Parang gano'n. O, gusto mo naman, diretso lang, dapat sabay. Kunyari, left, right, gano'n. Gano'n daw. Pero, struggle talaga siya. Ayan, so hindi ako nagpa-paddle kasi nag-video ako. Pero kanina, nung mag-isa pa lang kami sa kayak, yung hindi pa kami nakakabit dun sa iba, hindi talaga kami makapag-video. Though malayo na yung napuntahan namin. Saka very expensive yung kayak na yan. Magkano yan? 500? Hindi ko na alam kung magkano. Parang 300 lang ata. 300 pesos? Per kayak. 300 lang ba siya? Hindi ko alam. Yeah, na-enjoy na namin yung view dyan. Pero mababaw lang yan. Ayan, so ako na nagpa-paddle kasi siya na yung nagvi-video. Parang ano lang yan, parang hanggang tuhod. Ay no, may mga nakababa. Tapos nare-remember ko, may pinagstayan kaming isang spot dyan. Tapos kinakagat kami ng isda. Kasi yung naalala mo nun, kinagat din si Mami Grace. May yung nangangagat na isda. Yung territorial na isda. Kasi daw yung bato na pinagtapatan namin para may mga anak siya doon. Kaya siya nangangagat. Ayan, napakahaba ng Big Lagoon, sobra. Paikot yan. Kahit sabihin mong may bayad yung kayak, sulit naman kasi may enjoy mo yung pagkakayak. Yung mahaba yung ikakayak mo, tapos maganda yung view. Ayan, so papasok na kami dun sa passage, yung maliit na passage dyan. Sunod na kami na pupunta dyan. Tapos yung mga kasama namin, nakakita daw ng unggoy. Sayang di namin nakita yung unggoy. Lagi ko kasama. Ay, grabe siya. Ang sakit. The monkey beside me. Ayan na. Ayan, nakapila na kami papasok yan. Parang meron kang papasukan dyan na na makipot na daan. Pero usually, wala ka naman makikita yung very special dyan kasi parang nasa pagitan ka ng dalawang bundok o dalawang rock formation. Ayan. Tapos hindi ka na rin masyadong makakapag-paddle dyan kasi sobrang kipot na nga din. Ayan, papakita lang nila yung mga rock formation. Ayan, bumangga na naman tayo. Buntik pa tayo mabuwal dyan. Ayan na. Ayan, yung mahirap po mahirap puntahan, mahirap daanan kasi yun nga, pag hindi mo alam kung saan ka pupunta para hindi ka bumangga dun sa mga bato-bato kasi sobrang kipot talaga niyan. Medyo mahaba din siya, Enjoy din naman na nadaan ka dyan. Tapos yung tubig, siguro kaya ganyan yung tubig kasi hindi nagfo-flow, no? Hindi tulad yun sa dagat. Ngayon, nakalabas na kami dun sa Di ba wala namang special dun sa pinasukan namin na yun, napakasikip lang. May special pa rin naman para sa akin. Kasi di ba, wala lang, special lang. Ayun na yung dulo ng Big Lagoon, tapos iikot na kayo pabalik. Hindi ba dyan din tayo yung parang may pinagkaliguan din tayo? Oo, dyan din. Pero hindi na ako nakapag-video doon, kumbaga picture taking na lang doon. Ay, hindi yata sa susunod yata yun. Ay, hindi. Sa Small Lagoon yun. Oh, yun. Parang gano'n. Yeah. Ayun. Tapos, make sure na pag pumunta kayo dyan, magdala kayo ng barya kasi, or magdala kayo ng exact amount kasi syempre nasaan kayo? Nasa dagat kayo. Magbabayad kayo kasi dyan ng cash Oo. Para iwas na lang din sa aberya, sa panunukli. Panghingi ng sukli ng bayad mo sa kayak. Yan, ganda talaga sobra. Para sa akin pinakasulit na pinuntahan natin itong Big Lagoon. Oo, ganyan yung pinakamaganda sa lahat. Yan yung pinakamaganda na saka yung snorkeling. Snorkeling. Ayan, pabalik na ba tayo niyan? Oo, pabalik na kami dyan sa El Nido town proper. At sobrang pagod na talaga kami.
Tapos, hindi na namin kinakaya. Tapos na yung mga pagod na talaga ako, pinipilit ko na lang tumawa, pinipilit ko na lang din ngumiti ng mga panahon na yan, pero sobrang halo-halo na yung nararamdaman kong pagod, gutom. Kasi syempre, ang dami ko rin calories na naubos nung nagkakaya kami. At dito na nagtatapos ang aming Island Tour A dito sa El Nido, Palawan. Sa susunod naming video, ipapakita namin sa inyo ang susunod naming Island Tour, ang Island Tour C. Maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa susunod. Bye!